Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Balitaan, kwentuhan, chismisan at updates. Dinilang sa 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas Calbayo. Oras sa bugos nga Pilipinas. 5 minutos na ang naglabay sa alas 5 san aga. Ay, kulop. Alauna san kulop. Nakaturog pa po ani yung announcer. Okay, utrohon naton. 6 minutos na ang naglabay sa alauna san kulop. Yes, good afternoon mga kasangkayan. Nakulop na po. Good day, good vibes la kita, ano? Nakatunin paghihawan ka mga sa naton. Tambayan on Air, 13th Hour Avenue. Okay, so anunsyo na kita. Tikang sa Samelco 2. Hinaining nga oras. May dasin usa ka oras ng emergency power interruption sa Feeder 9. Apektado parts San Santa Rita sa poblasyon barangays. Partikular sa Barangay San Pascual, Kamayse, Anibongon Coastal Areas, Sugadman, parts San Villarreal, sa Inarumbakan, Lawaan, Plaridel, Pulangi, Patag, Binuongan, ngan Santa Rosa. Yan ay nga oras 1 p.m. to 2 p.m. adlaw Martes, Agosto 26. Katrabahoon ang pagbadyo sa narubat nga cut-out assembly sa Barangay Tulay, Santa Rita. Asyaton emergency power interruption tikang sa Samelco 2. Okay, mga kasangkayan, yan ang oras sa atong programa. Kaupod natin sa Master Control sa Ramonet Perito ngan si Engineer FMB ngan sa ngaran sa aton acting station manager Hinaro Navlon. Ako ang iyong makakaupod, Charmaine Perito, keeping you company right here on the mic. Dunganan naton sini nga mga karantahon sa marnon ngan good vibes. Aton unahon Summer Pop Music may titulo Masarigak by Azbi Lucero. Di na magbibiling, di na manggulat, kay nakitan ko na ang pelas nga. Maihak na gininingi, waray makakabalayo, waray makakapareho. Sining dagway nga ikaw wala, pero miyan nakikitan rinit sining mga mata. Kan magtamis mga imin, naging pupulot mo ako nung nahunangan kasing-kasing. Hinigog mo ko, hinigog mo ko. Bisan pa sa kasirong, ako'y mong insiwanan. Mabot man ang tulong, dari-dari mo aking payungan. Waray magpapasani mo pag-igugma. Waray makaraghan mga higiyon, tinuod mo nga gugman papadayon. Medyo maiha-iha na ang mga naglabay, waray laman ta kapara ang kalipay. Ringat sa nim mga mata, tamis mga iming, kagin pupulod mo ako nung nahunangan kasing-kasing. Hinigog mo ko, hinigog mo ko, oh, oh. Bisan
Nagkakapulusan akong madilim nga kalibutan. Ikaw ang rason sa akong pagpadayo ng batusan may ako ng pag-iyanan. Nagkakapulusan akong madilim nga kalibutan. Higog mo ko, higog mo ko. Bisag pa sa kasirong ako'y mo ginsiwa ka. Ginsiwa ka no. Dali-dali mo ang ginbayungan. Ginbayungan mo. Para ipagpamasani mo pag-igugman. Masaring ka, masaring ka, masaring ka. Masaring ka, masaring ka. Piliyon ka sa katapusan. Alright, oras naton mga kasangkayan, 12 minutos na ang naglabay sa alauna, San Kulo. Maaram ba ka mo? Nanang adlaw yan na. Okay, sa adlaw yan na Martes, Agosto 26, day 238 over 365 days. So yes, yan ang adlaw liwat, kaway-kaway sa aton mga dog lovers. Yes, mga kasangkayan, kasi yan ang adlaw, International Dog Day celebration. So yes, maram ba ka mo siton nga feeling nga biskan butlaw kita sa trabaho, butlaw kita sa pag-eskwela, tas pag-uli naton, may matupo sa aton nga aton family dog, nawaran aton stress tigda, tring pa magic nga nahatag san man's best friend. Sanglit yan ang adlaw, aton liwat sira ig-celebrate. Okay? Kagay natin sa rasin extra nga lambing, extra love, extra nga treat, and syempre extra shout out. Tinabinasan aton mga dog lovers. Sugad man sa nira mga alaga, mga pet dogs. Adi mga kasangkayan, maaram ba ka mo? History kung paano ba ini nabuo nga International Dog Day. Maaram ba ka mo? Adi way back 2004, usang nga pet and family lifestyle advocate, nagngangaran si Colleen Page, an nanguna, nagpasimuno sining selebrasyon. So bakit kuno August 26 ini nga selebrasyon? Ito na naadlaw nga gin-adapt sa niya family an usang nga Sheltie dog. Sa ton bata pa siya. So may kita naton sa naton screen, na natsura sa Sheltie dog. Ka-cute, karasig adopt, So imagine na mga kasangkayan, ini nga simple nga pag-adopt, sini nga era family pet, nagkamay ada worldwide celebration para sa naton mga furry friends. Bagan chain reaction, di ba? Nga minsan, gutay la siya nga mga event, pero nagiging dako an epekto. So since 2004, an International Dog Day ang ginse-celebrar all over the world. And adi mga kasangkayan, maaram ba ka mo nga an mga dogs maihanangayan naton nga mga kasangkayan for at least 14,000 years ago na naton sira mga sangkay ini ngaton furry friends. Baga sira sa modern, sa islang pa, OG barkada naton. So kung sa tropa pa, meron kita mga best friend, sa balay naman, may dala kita best friend nga four-legged. Okay, so balik ko naton, nga ini nga adlaw mga kasangkayan, di rila about san paghangkop sa naton mga alaga nga pet, pag selfie, pag-post sa naton mga social medias. It is also about pagpahitaas awareness. Nga kadamo nga mga dog shelters, naghuhulat nga magkamay-ada sin bag-o nga pamilya. Bisita kita sa mga dog shelters. Kadamo nila mga pet dogs nga naghuhulat la magkamay-ada kalugaringon nga pamilya. So kung ka may da ka mo plano nga magkamay-ada
ayam, why not i-consider ang pag-adopt? Okay? Diri kinanglan nga dapat marahalon at an ayam or dapat may breed an ayam, Why not mag-adopt? Diri pumalit sini nga mga mamarahalon, Ito sugad san usa nga sangkay, mga kasangkayan, mas fulfilling nga maghatag kita sa second chance, So sa liwat mga kasangkayan, they deserve a happy life. The dogs deserve safe ngan waray sin pan-abuso nga kinabuhi. So ito an siring patinuod nga meaning san paghigugma. Okay, oras naton 10:06 minutos na ang naglabay sa alauna san kulop. Kita mabalik ko humanlasan pipira nga mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas, Calbayog. Oras naton mga kasangkayan
20 minutos na ang naglabay sa alauna San Colop. So, syempre, gihapon niya nga aton selebrasyon sa International Dog Day. Sino ba ba naton bida? Kundi an aton mga fur babies. So, naton tip pa rin ng adlaw, sobrang simple pero sobrang impactful. So, adi ano? Aton tip for today, take time to care for your pets. As in, mga kasangkayan, tagan naton sa rasin oras, biskan gaano pa man kita ka-busy. Ano? Kasi sugad sa naton mga kasangkayan, sa naton pamilya nga aada permis sa aton. Takin, ano kung may da kita problema, kung may da kita ginaagian, ano? Anaton mga alaga nga hayop, aadalat kita diri ginbabayaan. Sanglit deserve liwat nera nga makakarawat love tikang sa aton. So iton mga kasangkayan, bottom line sa naton tip, yan nga Tuesday, nabis ka naton ka busy. Ano? Iton nga maglaan gihapon kita panahon para sa ira. Kuda ko iton nga bagay para sa ira. Kasi, anaton mga pets, diri sira nag-iihap kun pera ka oras mahatag. Ano? Kundi, sira, ginfi-feel nira iton nga moment nga kaupod kita. Okay? Sanglit yan nga International Dog Day. Dere nato hinihimuon lang nga one-day event, ano? Kundi himuon ini nga daily lifestyle. Okay, mga kasangkayan, adi naman. So, karaglat naton mahibarawan ng iyo boses. No? Comment ka mo dinhi sa atong programa, 13th Hour Avenue. Sini atong pakiana. Kung paano niyo ginpapakita ang iyo love sa iyong mga alaga nga hayop, iyo pet dog. Comment ka mo letter A, kay kon, ginpapakita niyo iyo love, pinagisan playtime and walk, ano, manggawas ka mo sa iyo balay, ano, in mga lakat, upod niyo ayam. Or letter B, comment ka mo treats and belly rubs. Diba? Masayin la, comment ka mo letter A, kung karag niyo, or kamo ang tipo nga todo banding sa gawasan balay. Or letter B, comment ka mo kung ikaw naman in master san lambing mode, ano, san iyo mga fur babies. So yes, mga kasangkayan, comment lang ka mo sa naton comment section sa naton programa 13th Hour Avenue. And maybe may da ka mo mga cute pictures o pwede niyo dog, ano, comment lat ka mo nihi sa aton programa 13th Hour Avenue. Okay, oras naton 23 minutos na ang naglabay sa alauna San Colop. Adi naman kita sa mga balita nga update nga to na andam para na nga adlaw. Siyahan sa naton mga update. Adi mga kasangkayan, nagtitikada mula ang numero san mga naaapektuhan san bagyo ngan habagat. Base sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, umabot na sa masobra 8,000, around 36,294 ka individual ang apektado sa iba-ibang rehiyon dinhi sa nasod Pilipinas. Likip na sini ang mga rehiyon nga naigo, Maoan Cordillera Administrative Region, CAR, Cagayan Valley, Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region, Region 12, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM. Duhalot nga pamilya ang nagpapabilin paghihapon sa evacuation center samtang padayon ang relief operation sa DSWD. Of course, di rin naman napahuway ang ahensya sa DSWD sa pagdistribuer family food packs o iba pa nga mga bulig. As of August 25, kakulop adlaw Lunes, nakadistribuer na halos 2.2 milyones pesos nga kantidad sa humanitarian assistance ang ahensya sa mga apektado nga LGUs. Lain pa sini, may dalawat antabay pa nga 2.1 bilyones pesos nga kantidad sa relief resources nga pwede gamiton para sa posible nga masapol san LPA ngan habagat. Sabot nga sang kalamidad ginsiguro san DSWD nga waray mahihibilin og permi andam o malalay sa mga pamilya nga nanginginahanglan.
Adi naman mga kasangkayan, usap pa nga balita, adi kakalipay ni sa nga tanan, pwede ka na makakuha libre nga bulong nga maabot 20,000 pesos ang kantidad kada tuig. Tigang ini sa PhilHealth Yakap Konsultasyong Sulit at Tama Program. So paano ba kita magiging beneficiaryo sini? So step 1, mga kasangkayan, magparehistro sa PhilHealth Yakap Program. Gamiton laan eGovPH app, mag-download lano, or pumakadto sa PhilHealth Member Portal. Pwede luwat bumisita sa opisina sa PhilHealth Office or dumiretso sa iyo napili nga Yakap Clinic. Step 2, para maging beneficiaryo, magpakonsulta sa doktor. Pumakadto sa iyo Yakap Clinic para magpakonsulta. Dito ighatag ang reseta gamit ang gamot app. Ng step 3, para maging beneficiaryo, kuhaon na ang iyo bulong. Igpakita ang reseta o ang UPSC code sa parmasyotiko ng permahan ang gamot availment slip. Automatic makukuha na ang libre nga bulong tikang sa mga accredited nga mga butika. So importante gihapon nga pahinomdom, kutob 20 pesos la. 20,000 pesos kada tuig ang pwede makuha san kada miyembro. Makikita sa resibo kung tagpira o perapaan na hihibilin san iyo yearly allowance ngan siguraduhon nga accredited ang gamot provider nga butika. So dapat may da ka mo makikita nga karatula sa sulod ngan gawas san tindahan. Adi sa katapusan natin nga update mga kasangkayan, nasod China diri dapat tapuran sambayan ng Pilipino nagkausa base sa Okta survey. Deklaro og makusog ang boses sa taong bayan. 85% sa mga Pilipino waray tapod sa nasod China. Diri layton 76% o 76% liwat sa naton mga kababayan todo suporta sa panindugan sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Saring pa ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, dako nga inspirasyon ini para sa aton mga kasundaluhan tungod sa kun ang taong bayan mismo in nakikita ini nga mga banta mas bugos ang loob sa AFP nga ipaglaban ng aton soberanya. Ang survey ang ginbuhat sa ton Hulyo 12 kutob 10-7 pinaagi sa face-to-face interviews sa maabot 1,200 nga mga respondents. So klaro mga kasangkayan ang mensahe san mga Pilipino nga ang West Philippine Sea in para sa mga Pilipino nga dapat naton ini ipaglaban. Oras naton 29 minutos na ang naglabay sa alauna San Kulop. Kita mabalik humanlasan pipera ng mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kalbayo, DYOG 882 AM. Hindi na lang sa sariling bayan ay papamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024,
Tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay at mas kinikilala. Under President Ferdinand Marcos Jr.'s administration, malaking bahagi ang economic zones sa Cavite sa pagtulak ng 2.73 trillion in investment pledges sa kanyang termino. Dahil dito, makakaasa na marami pang katulad ni Bob Bismonte ang mabibigyan ng oportunidad sa bayan ng Cavite para maipakita ang galing ng Pinoy. So ang aking pong posisyon ay Design Director. Nag-formulate po kami ng ibang klaseng mga liquid resin para sa iba-ibang industry. Medical resin, dental resin, kahit po sa automotive ginagamit na rin yung aming machine. Ang pinaka-reason namin is we innovate products for Filipinos that could compete around the world. Sa nagbabago Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas, Kalbayog. Oras naton mga kasangkayan, 28 minutos na laan nagpapabilin antis mag alas 2 San Kulop. Kita na kamo na mamati dinhi sa atong programa 13th Hour Avenue dinhi sa aton istasyon Radyo Pilipinas Kalbayog 882 kHz AM dial. Alright, para naman sa update san kamuntangan san panahon para na adlaw Martes. Adi si Sir Obet Badrina, Weather Specialist tikang sa DOST Pag-asa Central. Yes, patuloy pa nating minomonitor yung low pressure area na huling namataan malapit po sa may katubigan ng Paracales sa Camarines Norte. Sa ngayon, hindi pa rin naman natin inaalis yung posibilidad na ito ay maging bagyo, bagamat medyo bumababa na po yung posibilidad na iyon, lalo't malapit na ito sa kalupaan ng ating bansa. Kung sakali man na maging bagyo ito, posible po within the day lamang po ito at eventually ay manghihinan or ito ay magdi-dissipate na rin habang kumikilos pa hilagang kanluran. At ito ang magdadala pa rin, itong low pressure area pa rin ang magdadala ng mga pag-ulan, partikular na nga sa malaking bahagi ng silangang bahagi ng Luzon, partikular na sa may area ng Bicol Region, gayon din sa may area po ng Quezon, Aurora, Rizal, kasama din ang ilang bahagi po ng Mimaropa. Samantala, inaasahan pa rin natin yung mga pag-ulan na dulot ng southwest monsoon o habagat, partikular na sa may area naman ng Palawan at gayon din dito sa may nalalabi pang bahagi ng Mimaropa. Ito po yung occidental at saka oriental Mindoro. Inaasahan natin malaking bahagi nga ng Luzon, kasama na dyan yung Metro Manila, Central Luzon at Southern Luzon at maging bahagi ng Kabisayaan at northern part of Mindanao, kasama yung Zamboanga Peninsula at Caraga, ay makararanas pa rin ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa araw na ito, habang ang nalalabing bahagi ng Luzon, yung Ilocos Region at gayon din ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay makakaranas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Liban nga dito sa low pressure area na ating minomonitor, wala na tayo iba pang nakikita nga posibleng maging bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. At as of 5 a.m. nga po, naglabas tayo ng weather advisory. Yung weather advisory, ito yung inaasahan natin na potensyal ng mga malalakas sa mga pag-ulan, katamtaman hanggang sa malalakas sa mga pag-ulan, around 50 to 100 millimeters po yan ng mga pag-ulan. Partikular na mapapansin nyo ito sa mga lalawigan sa may silangang bahagi ng Luzon. Partikular na itong Bicol Region, yung mga lalawigan ng Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Masbate. Makakaranas din po ngayong araw ng mga hanggang malalakas na mga pag-ulan ang bahagi ng Quezon Province, Laguna, Rizal, Bulacan, Aurora at Isabela. Ito po ay dulot ng low pressure area na ating minomonitor.
habang ang hanging habagat ay magdadala rin ng hanggang malalakas sa mga pag-ulan ngayong araw sa bahagi ng Palawan, Antique at Occidental Mindoro. So mga kababayan, sa mga nabanggit po na lugar na ito, mag-ingat sa mga potensyal, sa mga posibilidad ng mga biglang pagbaha o mga flash floods at pagguho ng lupa or landslides. Bukas naman, inaasahan pa rin natin yung epekto ng low pressure area na hindi natin inalis yung posibilidad na maging bagyo, bagamat posible po short-lived lamang, ay magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, maging sa mga lalawigan ng Quezon, Rizal, Bulacan, kasama na rin yung Nueva Ecija at Aurora. Ang hanging habagat bukas ay magdadala rin ng mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan, Occidental at Oriental Mindoro, Antique at Negros Occidental. Kaya mag-ingat din po sa mga posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Pagdating po ng araw ng Huwebes, inaasahan natin na wala na masyadong magiging epekto yung low pressure area. Maaari na po itong malusaw habang ang hanging habagat pa rin ang magdadala ng mga pag-ulan naman sa Palawan at Occidental Mindoro. So sa mga kababayan po natin sa Palawan at Occidental Mindoro, inaasahan natin the next 2 to 3 days magpapatuloy yung hanggang malalakas sa mga pag-ulan na dulot ng habagat. Kaya mag-ingat po, lalong-lalo na nga sa potensyal ng mga pagbaha. Ngayong araw, inaasahan nga natin malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng mga pag-ulan mula Katamtam hanggang sa Kumis ay malalakas sa mga pag-ulan dulot ng low pressure area at ang hanging habagat, partikular na sa may bahagi nga ng Cagayan Valley, Cordillera, dito sa may Central Luzon, ang Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region at Mimaropa. Mag-ingat nga po sa potensyal ng mga flash floods and landslide. Habang ang nalalabing bahagi ng Luzon, partikular na nga itong Ilocos Region, makararanas naman ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, or generally din po ay fair weather sa may area ng Ilocos Region. Agwat ang temperatura sa Lawag, 25 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi ng Baguio, 16 to 23 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 24 to 29 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, hanggang 29 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 22 to 29 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 24 to 29 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan natin malaki din yung tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Palawan dulot ng hanging habagat. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 24 to 30 degrees Celsius, habang dito sa may Puerto Princesa, nasa 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Kabisayaan ay makararanas sa mga pag-ulan dulot ng low pressure area at ng hanging habagat. At ang agwat po ng temperatura sa Iloilo, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 24 to 31 degrees Celsius. Ang mga rehiyon naman dito sa may Mindanao, partikular na nga itong Zamboanga Peninsula, Barm, kasama ang Northern Mindanao at Caraga ay makararanas din ng mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito. Habang ang nilalabing bahagi ng Mindanao, yung Davao Region, kasama yung Soxargen ay makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms na sa hapon hanggang sa gabi. Agwat nga ng temperatura sa Zamboanga ay 23 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro naman 23 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 30 degrees Celsius. Samantala, sa lagay po ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya maaari naman pumalaot yung mga sasakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Sa may area po ng Luzon, katamtaman yung mga magiging pag-alo ng karagatan, habang sa nalabing bahagi ng ating bansa, Banayad, hanggang sa katamtaman yung magiging pag-alon. Samantala po, mag-ingat pa rin kapag may mga thunderstorms na kung minsan nagpapalakas ng alon ng ating karagatan. At narito po yung ating weather outlook po sa mga susunod na araw hanggang araw ng Sabado. Patuloy ating inaasahan na magdadala ng mga pag-ulan itong low pressure area at southwest monsoon bukas. Partikular na nga kasama yung Metro Manila, Central Luzon, Southern Luzon, malaking bahagi ng Kabisayan at western section ng Mindanao. Pagdating po ng araw ng Huwebes hanggang Biyernes, medyo mababawasan na po yung mga pag-ulan na mararanasan sa bansa. Partikular na po yung Kabisayaan, mababawasan na yung mga pag-ulan. Asahan na lamang yung mga pag-ulan sa Metro Manila, Central Luzon, Southern Luzon at ilang bahagi ng Kabisayaan. Pagdating ng araw ng Sabado, inaasahan natin yung mga pag-ulan dito na lang sa may kanlurang bahagi ng Central and Southern Luzon at maging sa may Western Visayas. Muli po, inaasahan pa rin natin yung mga pag-ulan lalo na sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya mag-ingat sa mga posibilidad ng flash floods and landslides. Ang araw naman natin ay 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas, Calbayog.
Thank you Sir Obet Badrina, Weather Specialist. Tikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton san update sang kamutangan san panahon para na adlaw Martes. Okay, update kita san panahon, partikular rin sa syudad sang Calbayog. Nadaghapon kita na eksperyensya nga pag-uran. Ano pipira nga mga lugar rin sa syudad. Kundiin aton temperatura, yan ang pangurason sa 28 degrees Celsius, pinakahumubo sa 24 degrees, pinakahitaas sa 28 degree Celsius. So binabisuhan paghihapon nga tanan nga maghirot maghirot ngan kung magawa sa panimalay, magdaragahapon kita sa protection san oran para malikyan naton ang pagkasakit. Adimak sangkayan may dadidigin palusad nga press statement ang DOST Pag-asa. Yanalay ni adlaw Martes, Agosto 26. La Nina Watch, nagbabadyang La Nina. Padayon ngagin mo monitor sa DOST Pag-asa ang kamutangan sa El Nino Southern Oscillation ENSO sa Tropical Pacific. Presente ang ENSO neutral ang pinaka posible nga magpabilin yan ang bulan Agosto, Setyembre ngan Oktubre 2025 nga season. May nakita forecasted base sa modelo naghitaas ang posibilidad sa halipot nga La Nina episode tikang bulan Setyembre, Oktubre, Nobyembre ngan bulan Oktubre, Nobyembre, Desyembre yan na tuig 2025. So ang La Nina Watch naging tatawag liwat nga cool phase san ENSO in may da katangian nga mas mahagkot kumpara sa ordinaryo nga sea surface temperature sa Central ug Eastern Equatorial Pacific. So kung umabot na sa 55% o masobra pa ang tsansa sa La Nina sa masunod nga unom ka bulan, naggagawas ang pag-asa sa La Nina Watch. Maoy niya na nga aton nababasa. So naduan potensyal nga epekto sini nga La Nina. Mas hitaas nga numero sa tropical cyclones antis mahuman ang tuig. Posible luwat nga epekto an above normal nga rainfall sa kadam-an nga mga lugar sa nasod ngan posible nga pagbaha ug pag-ana sa tuna linabina sa mga vulnerable nga mga lugar. Pahinamdum gihapon tikang sa Pag-asa nga magpadayon sa pagmonitor ug maging andam kontra sa posible nga epekto sa La Nina nga ginalauman nga magborobligay ug maghirot ang nga tanan nga mga concerned nga ahensya ug publiko. Okay, update na makita sa kamutangan sa aton pagtagatubig dinhi sa syudad sang Calbayog, pagtagatubig Calbayog Water Company Incorporated. So good news mga kasangkayan, waray service advisory nga ginpalusad ang buhatan hiunong san pagkaparong, pagkaluya o pagkawara san abid san tubig sa aton mga gripo. Update sa aton pagtagakuryente sa Melco 1 aton unahon. Waray luwat service advisory nga ginpalusad hiunong naman san pagkaparong san kuryente. Pwede kita sa Melco 2. Of course, waray luwat service advisory nga ginpalusad hiunong san pagkaparong san kanina nga nabasa na naton Nabasa natin na kamayada emergency power interruption ang sa Melco 2 dito ni apektado ang feeder 9, apektado parts san Santa Rita ngan parts san Villarreal. So ongoing ini nga emergency power interruption 1 PM to 2 PM yan na adlaw Martes, Agosto 26 kundi ginta trabaho ang pagbalyo sa narubat nga cut-out assembly tidak sa Barangay Tulay, Santa Rita. Sa Melco 2 gihapon para sa mga MCOs, miyembro, konsumidores tag-ada nga waray pa makapagbayad sa power bill. So alayo na para diri kita mautdan san linya san kuryente. Yan nga simana may disconnection schedule sa Santa Rita, Basay and Marabot area. Biyahe naman kita sa Northern Samar pag taga kuryente noro sa Melco.
Usa pa nga good news sa mga MCOs, waray luwat service advisory hiunong naman san pagkaparong san kuryente. Sa asya tumakasangkayan aton update pagtaga panahon, pagtaga tubig, ngan pagtaga kuryente. Oras naton 15 minutos na laan nagpapabilin antis mag alas 2 san kulop. Kita mabalik kahumanlasan pipira ng mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kalbayo. DYOG 882 AM. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Hinog na sa paggalaw ang West Valley Fault na bumabaybay sa Metro Manila at ilang lalawigan sa Luzon. Sa gitna ng pinangangambahang The Big One, binuo ng DOST at FIVOX ang Rapid Earthquake Damage Assessment System o REDAS na tutukoy sa posibleng pinsala ng lindol gaya ng landslide, tsunami at bilang ng mga masasawi. Sa REDAS, ang DOST, FIVOX handang tumugon. Oras naton mga kasangkayan, 12 minutos na laan nagpapabilin antis mag alas 2 san kulop. Upot-upot kong barkada hatong nakilala ka na diri pa ako itong sinisiring na pagigumakay. Yakan ko katikangay tumaupi pero atong nakilala ka tigda ako naglipay. Ang mga sugunira nanay lalabang kailangan igsabay diri na ako natutuhay. Ang mga sagunira tatay na ayaw na pagtinambay pero sigit pagtinagay kay tungunay mga sangkay. Anili ka lang tigda ito na pabayan kunaan mga bisyo, sugadan sigarilyo nga tigda ko lang intudang pangudla para imo. Babae na ako ni gugmaon, biskan malagas ako ni papadayon biskan diri mo karawado. Nananihimon mga di ka lang ako, ikaw lataki gugmaon. Ikaw lagi apo. Ikaw na untay. Pag ikaw natatawa, pag-iak na dadara, tungod na ang katapon, pimpagiguma. Ikaw gudla, diri magpipiling pangatot kahasta. Usa ka adlo na diri ko kaya na diri ka makaistorya. Ikaw ang huna-huna, diri mawawara pa kay tungod-durot paghanga. Duwa kita ato nagkaawuray, nakilala ka tigda kita nagsangkay baga kitang bata. Naguyag langit ko pa, karuyag ka makuha, ikaw ta kinihiguma. Pagagabi karuyag ka makitaan, napipiraw ako karuyag ka maabdan. Ikaw ta bito ko na karuyag ko makaptan ang pasumahag ko.
likod ko nakalibutan. Pag-iguman na waray katapusan, ikaw tak sulod din itaktugan. Regalo na harani ko mga limtan, kasing-kasing ko na ikaw la ang inyayakan. Makuri pong ng pastilan, kinabuhi na waray katuhayan. Baga kita ninyang, diri ako balansi pag ikaw ang kulang. Mudla pag iniliguman na, diri mawala pa kung nahuna. Ikaw mudla, diri magbibiling ba ikaw na untay. Pag ikaw nagtatawa, pag iyak na dadara, tungod na ang katapotin pag-iguma. Ikaw mudla, diri magbibiling pangatod kahasta. Ikaw mudla, pag iniliguman na, diri mawala pa kung nahuna. Ikaw mudla, diri magbibiling ba ikaw na untay. Pag ikaw nagtatawa, pag iyak na dadara, tungod na ang katapotin pag-iguma. Ikaw mudla, diri magbibiling pangatod kahasta. Oras naton mga kasangkayan. 7 minutos na lang nagpapabilin antis mag 2:00 San Colop. Bueno, dida na nagtatapos sa naton storya. Magkita-kita naman kita buwas nga adlaw Miyerkules, Agosto 27, tika nga launa kutob 2:00 San Colop sa lain niliwat nga edisyon san aton programa. Nakaupod naton sa Master Control si Ramonat Perito ngan Engineer FMB ngan sangaran san aton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako liwatan iyo nakaupod Charmaine Perito Balvez. Of course, ato na ni batiyo na itong mga kasangkayan nga nagkikita yan na live sa natong Facebook. Good afternoon, Ate Luchi. Good afternoon, Lourdes Villarante Tarayo Perito, Magbutay Amy, Angel May del Rosario. Yes, good afternoon sa natin mga former OJDs. Good afternoon, Rachel Garciso Taladro, Jennifer Golmatico. Good afternoon, Sir Jong Munar. And good afternoon, Maika Ella. So, pati ko happy birthday kan Elise. No, Elise Hoson? Art and artista ba? Okay, so yes, happy birthday. Siyempre, sa tanan nga mga nagsa-celebrates na birthday, pare na nga adlaw Martes. Okay, mga kasangkayan, oras naton 5 minutos na lang nagpapabilin antis mag 2:00 San Colop. Okay, so day 238 over 365 days. Happy Tuesday. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng